Hinimok ng isang philosophy professor si Ombudsman Boying Remulla na patunayan ang pagiging independent kasunod na rin ng agam-agam ng marami na magamit ang kapangyarihan nito para sa politika. Narito ang balita ni Tim Cruz. Formal nang nanumpa ngayong Huwebes si Boying Remulla bilang bagong ombudsman matapos itong italaga ni Pangulong Bongbong Marcos nitong October 7. Sa kanyang pagkakaluklok sa pwesto, kabilang daw sa kanyang tututukan ang umano'y posibleng maling paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, hindi maiwasan ng marami na magduda sa pagkakahirang nito bilang ombudsman para pabagsakin si VP Sara at hindi makatakbo sa 2028 presidential election. Kabilang sa mga ito, ang presidential sister na si Senator Amy Marcos kung saan tinawag itong Plan C ang pagtatala kay Remulla. Kaugnay nito sinabi ni Philosophy Professor Dr. Christopher Ryan Mabolok na kung gusto ng bagong ombudsman na mawala ang pagdududa sa kanya ng publiko, hindi raw dapat ito maging selective sa pagtutok sa mga kasong isinampa sa Office of the Ombudsman. Siguro before niya tutukan itong mga issue na ito which are largely political, dapat siguro mapatunayan niya na he has this sense of objectivity. Kasi primarily itong Office of the Ombudsman, it is meant to protect the interests of the people, not just a particular individual or somebody who is in a position of power. Kung uunahin din aniya nitong pagtuunan ng pansin, ang Vice Presidente ay makikita ng publiko na hindi ito independent. Well, kung uunahin niya, for instance, given these pronouncements and the perception of the public, itong issue with the Vice President Sara Duterte, magiging halata naman na may pinapaboran at walang independence ang Office of the Ombudsman. Kailangan maging independente, so meaning to say kasi it is a constitutionally established body. So the mandate of the Ombudsman comes from the Constitution, although ang Presidente ang pumili sa kanya, pero essentially fundamental principle niyan na ang dapat pagsilbihan niya is yung kapakanan ng Pilipino. So hindi dapat maging selective as regard to how he will address these issues and cases before his office. Kung gusto rin aniya nitong bumalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno, dapat itong habulin ng mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects na tinututukan ngayon ng maraming Pilipino. And then kung pakikinggan natin yung pronouncement ni Secretary Remulla, now Ombudsman in Waiting Remulla, medyo merong malaki ang passion niya para gumawa kung ano ang nararapat gawin. So, gamitin niya itong passion na ito, kung gusto niya na ma-establish yung tiwala sa gobyerno against these people para makita na no nonsense ang ombudsman. So, meaning he will have to go after these big personalities na may malaking contribution dito sa issue sa flood control scandal. Alam naman natin yan at nabanggit yan dito sa mga investigations ng Senate Blue Ribbon Committee. So ito siya, dito ma-establish kung meron bang independence yung Office of the Ombudsman. Ilan nga sa mga naging issue sa pagkakatalaga kay Remulla sa ombudsman ang pagiging kaalyado nito ng administrasyon at ang kinakaharap na kaso kaugnay sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat ito si Tim Cruz, SMNI News.